ang mamamayan ng ating bansa, pinagkanulo nila. That is a brazen, culpable violation of the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, Mr. President, you're liable. Yan. That's an impeachable ground. O meron kami niyang gustong kunin, pwede ba? O sasabihin ng Interpol, o sige, nandito. O, by itself, it cannot arrest. It has to ask the state, the country where you want. Yes. Kaya nakiusap sila. Remember, ang martial naman mata-challenge siya sa Supreme Court. Di ba iniiwasan nga nila ang korte? Ito nga Article 59, di ba? Dapat ipepresenta mo sa korte yan si Digong. Anong ginawa nila? Hindi nila pinresenta sa korte. Ba't sila hindi sila magdideklara ng martial law? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Today is March 14, araw ng Friday. Nagbabalik po muli ang inyong Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan ating pag-usapan. At weekend, simula na ng weekend at ikatlong araw na wala si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kaya patuloy pa rin ang pag-uusap natin dito at update, no? I-update namin kayo mga kayon doon sa mga nangyayari at asahan nyo na marami tayong ipapakita mga dekalidad na usapan, dekalidad ng mga videos kung saan na pinag-uusapan itong issue patungkol kay Tatay Digong. Alright. Una-una, syempre, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance, check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment sa baba kung saan yung exact location nyo. Kung if you're watching from Netherlands, Sweden, Illinois, Chicago, UAE, New York, Hong Kong, Japan, Singapore, o dito sa Pilipinas, if you're watching from Cebu, Davao, Bulacan, Cavite, Pampanga, Pangasinan, paki-comment dyan sa baba yung exact location nyo para malaman natin yung count natin at kung saan na inaabot yung video natin. Paki-double check na rin mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-click yung subscribe button at sa tabi ng subscribe button, meron icon na bell icon. O paki-click yung bell icon tapos pakilagay sa all. Dahil may mga iilan nagko-comment, tinatanong kung bakit ngayon ako nag-upload. Yung pala, nakasubscribe nga siya pero hindi naman nakaklik yung bell. Okay, pag-usapan na natin to. Maraming salamat mga kayon doon sa mga GCash donors natin. Maraming salamat. Na-appreciate ko talaga yung ginagawa nyo sa akin. Thank you so much. Ngayon ko napatunayan na talagang solid tayo rito. Solid pag ang mga Duterte talaga. Solid yung mga Duterte pag nagmamahal, saka pag sumuporta. Talaga. Solid, napaka-thankful talaga ako. Grateful na rin ako sa inyo sa mga ginagawa nyo sa akin, yung mga GCash donors natin. Pakigamit yung hashtag natin. Ito, nasa ibabaw. Yan. Tapos, shoutout muna natin yung mga members natin. Si Rose Enriquez, Mary Jane Taboda, Dina Mejos Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manix Sangko, Franklin Porog, pati rin na si JU Production. O, ito na. Pag-usapan, nung March 11, magulo pa diba? Aminin natin, magulo pa. Kasi hindi lang isa ang pinapanoran ko madami. Para gusto ko makakuha talaga yung tunay na istorya Kasi marami nagsasabi na yung iba, may TRO na, yung iba, wala, yung peke yung TRO. Kumbaga, nasa cellphone lang. Yung iba naman, yung Miranda rights, nasa cellphone lang din. Tapos, walang warrant of arrest. Merong warrant of arrest, yung mga ganun ba? So, habang nung March 11 ng gabi, hapon hanggang gabi, magulo pa di ba? Ang gulo pa. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung balita. Minamadali lang isakay si Tatay Digong. Tapos sabi naman ni General Torre, humihingi ng extension kasi hinihintay yung TRO. Tapos wala naman daw maipakita. Ang dami kong pinapanooran. Pero ngayon, habang tumatagal, unti-unti natin naiintindihan. Kaya salamat sa SMNI. Salamat kay Atty. Sal Panelo. Dito kay SAS. Dahil sila yung sila yung source natin. Sila yung source natin na kung saan kahit papano medyo lumilinaw na din. At palinaw na ng palinaw talaga. Okay? Ngayon ang appearance ni Tatay Digong sa unang appearance niya, mamaya, March 14, mamaya, dito sa Pilipinas, alas 9. Alas 2 ata sa Netherlands. So, alas 9 sa atin sa Pilipinas. Tapos, as of today, this time, nadudoon na nasa ICC na si BP Inday Sara, si Harry Roque, pati si Senator Robin Padilla. So, tatlo sila nandoon. Meron akong clip dito.
Mapapanood nyo to mga alas 8 eh. Alas 7, alas 8. Pero itong recording natin is alas 5 sa akin, 5:30. Pakinggan muna natin si Attorney Sal Panelo, yung explanation niya about doon sa ICC at pati na rin itong si Sas. Si Sas, maisa rin sa masugid si Sas. Shoutout sa iyo, Sas, na magduktong-duktong ng mga istorya. Kasi hindi lang ito pinapanoran ko eh. Gusto ko maintindihan eh, di ba? Gusto ko maintindihan ko at gusto kong ipaintindi sa inyo kung ano yung nangyayari talaga. Di ba? Panoorin muna natin si Atty. Sal Panelo. Sa halip na bigyan ng proteksyon ang mamamayan ng ating bansa, pinagkanulo nila. That is a brazen, culpable violation of the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, Mr. President, you're liable. Yan. That's an impeachable ground. Kasi dapat prinoteksyonan mo. Sinasabi mo, walang jurisdiction. Pagkatapos, nakiusap lang itong Interpol na pinakiusapan ng walang jurisdiction. Isinunod mo. Ano bang klase yan? Impose Yan, yung jurisdiction pa, isa pa yan. enforceable laws in the country, which to you was a violation of due process here. Ano pong reaction nyo bilang Chief Presidential Legal Advisor sa legal problem po ni President Duterte? Unang-una, matagal ko nung sinasabi, wala talagang jurisdiction ng ICC. Kahit na saan nyo tingnan, number one, yung sinasabi ni Presidente Duterte, paano magkakaroon ng jurisdiction sa akin yan? Unang-una, ang batas natin ay tinatakda na bago ang isang batas maging buhay, kailangan lumabas sa official gazette. Hindi lumabas, ni-research niya. Wala talaga eh. So, Ayan. walang jurisdiction at the inception from the very beginning. Kaya nung nag-uusap-usap kami sa Malacanang, 7 kaming abogado eh. Yun ang sinabi ni Presidente Duterte. Kasi yung issue ng ICC sumabog na eh. Sabi nung 5 abogado doon, hindi Mr. President kasi may treaty. So, madali sabi, parang ang opinion nila, parang nasuplant na yun. Dahil nagkaroon ng treaty, may jurisdiction. Siyempre, pinagpipilitan ni President. Hindi, official gazette pala eh. May research ko yan, wala. At importante yung official gazette. In fact, hindi to bear a case, sinabi talaga ng Korte Suprema, wala yan. Pag hindi mo pinalabas yan sa official gazette, hindi batas yan. And may reason doon kung bakit. Kasi, under the Constitution, kailangan bigyan mo ng due process ang lahat ng dinidemanda. Paano mo mabibigyan ng due process yan kung yung batas na nagiging batayan ang pagpapakulong mo sa kanya, hindi niya alam na mayroon palang ganun batas? Yes. Kaya itinakda yan. Kaya yung sinasabing, ignorance excuses no one from compliance therewith. Pwede mo lang gamitin yon kung yung batas ay inilabas mo sa official gazette. Otherwise, pwede mong depensa, may batas ba? Wala naman kaya yun ang pinilit niya, Pero yung 5 abogado, hindi, may jurisdiction. Hindi nagtingin lang kami kasi ako, alam mo naman ako, hindi ako umiimik palagi. So, tinignan niya ako, parang, ang tingin mo. Sabi ko, ilan ba problema, jurisdiction? Pwede kumalas tayo. Mag-withdraw, tapos ang usapan. Speaking of withdrawal, Attorney, may kakayanan ba Supreme Court na i-compel ang ICC to bring back ang ating President Duterte? Bago tayo pumunta yan, kasi importante yung sinasabi ko ngayon Sabi ko, di kumalas tayo. So, alam mo ang ginawa ko? Nag-break kami, ginawa ko kagad yung 4-page memorandum yata, withdrawal. Pinabasa ko sa kanya. Ito. Pirma mo na, Mr. President. Pinirma niya. The following briefing, nasyak lahat Hindi nga alam ng 5 abogado Pagkatapos, sabi ng mga reporters, Sir, isa kanya ba ito? Presidente ba ito? Bakit? Bakit ordinaryong papel? Paano ang ordinaryong papel? Nag-meeting kami, gabi-gabi na. On the spot. Ginawa ko na, baka magbago pa ng isip Ha? Sabi ko, sino nakapirma? Si Presidente. O si Presidente pala, pa ako tinanong. Madali sabi, so wala na jurisdiction. Okay. Ang sabi naman ng ICC, hindi. Meron pa rin kami jurisdiction sa inyo kasi meron kayong obligatory, yung tinatawag nila, residual obligation. Bakit naman ako? Kasi yung provision, sinasabi, pag nag-withdraw ka,
at nakasimula na kami ng investigasyon, Tuloy. pasok ka. Teka muna nga ako. Kailan ba kayo nag-imbestiga? Nag-imbestiga kayo 1 year and several months after the effectivity of the withdrawal. Hindi, nag-umpisa kami. O, tingnan mo record. Ang sinasabi niyong investigasyon ay preliminary determination of whether or not you have jurisdiction following the complementary rule. Kasi kahit na miyembro ka, hindi ka basta papasok sa amin. Kung kami may kakayahan na usigin ng mga kriminal, o kung may kakayahan kami, ayaw namin gawin kasi kami siguro yung mismong dapat na usigin nyo. That's the only time. Yun ang pinag-aaralan nyo. In fact, nagkaroon nga kayo ng communication ng gobyerno at kayo at nakikiusap ng gobyerno, huwag kayong pumasok. Kaya di ba? In fact, I criticized the soldier. Sabi ko, akala ko ba walang jurisdiction? Ba't ka pasok ng pasok dyan? O, kaya mangyayari siya pag nag-decide dyan, unang-una ka ako, sigurado lahat ng pasok mo niyan denied. O, denied nga lahat. Lahat na pleadings niya. And then, ang problema nyo pa, baka sabihin ng korte, pag nag-desisyon, walang kaming jurisdiction, pero you keep on filing cases. Exactly, yun ang isa sa mga reason. Oh, anyway, so, paano ka ngayon magkakaroon ng jurisdiction? Madalit sabi, kahit saan mo tingnan, wala kang jurisdiction. Okay. Wala na. Ito na ngayon, pinipilit nila. Ang sabi ng gobyerno, walang jurisdiction ng ICC. We have a robust legal system. We are very strong. We prosecute. We jail and everything. O, di okay na okay. Kaya napupuri ko yung gobyerno eh. Pagkatapos, dumating yung red notice. Ang paliwanag yan ng gobyerno, hindi, meron tayong commitment eh. Kailangan, sumunod tayo. Excuse me, Mr. President. And I've been addressing him. Mr. President, tama na yung sinabi niyong walang jurisdiction. Itong Interpol has no authority. In the first place, wala nga silang kapangyarihan mag-aresto. Ang trabaho lang nila to facilitate the manner, not only the manner, the fact of the arrest. Kailangan sabihan, kasi all over the world sila, meron kami diyang gustong kunin, pwede ba? O sasabihin ng Interpol, sige, nandito. By itself, it cannot arrest. It has to ask the state, the country where you want it. Yes. Kaya nakiusap sila. Nakiusap. Ginawa ng ating gobyerno, yun ang ginagamit. Kaya nga request eh. Isa pa, wala nga akong jurisdiction ng ICC, kayo na nagsasabi. Bakit kayo susunod sa pakiusap ng ICC sa Interpol na ipatupad? Wala nga jurisdiction. If the principal has no jurisdiction, the agent being asked to implement has no jurisdiction. So you mean a request that can have been denied? It should be denied because it is against our Constitution. Bakit against? Wala nga jurisdiction, di against. So similar dun sa freezing assets na i-request din ng presidente natin kung papayagan. Yeah. In other words, tinan mo assuming, ipagpalagay na natin may jurisdiction. Ito, I will grant. Sige, may jurisdiction. Bakit? Basta ka bang makakakuha ng mamamayan natin dito? Yun. Hindi ba meron tayong batas ng extradition? Ano nakalagay doon? Kailangan mag-file ka sa hukuman. Yun. Common sense yun eh. Hindi mo dapat, bakit mo ibibigay yung mamamayan mo na may sarili kang sistema legal dito? Padaanin mo. Pinadaan ba nila? Hindi. Pagdating niya, inaresto. Hindi nga sila nagpakita ng hard copy. Bilya mo, dinitain nila. Pagkatapos, kinidnap na nila. Tinakas na nila. Sa halip na bigyan ng proteksyon ang mamamayan ng ating bansa, pinagkanulo nila. That is a brazen, culpable violation of the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, Mr. President, you're liable. That's an impeachable ground. Kasi dapat prinoteksyonan mo. Sinasabi mo, walang jurisdiction. Pagkatapos, nakiusap lang itong Interpol na pinakiusapan ng walang jurisdiction. Isinunod mo. Ano bang klase yan? Ano po reaction ni President yan sa tinanong niyo sa kanya? Wala. Hindi, tinatanong ko yun sa programa ko. Lahat ng platform, tinatanong ko siya. Wala, ano lang. Ayun, okay. Definitely to, malamang, isa lang nakikita ko, walang due process. So, yun yung hindi na-establish.
Kasi madalian eh. Di ba? Ito yung sinasabi ni Atty. Sal na walang jurisdiction. Pinaliwanag na ni Atty. Sal. Kung meron man, dapat may due process. Kasi paglapag ni Tatay Digong sa airport pa lang, dinetain na kagad nila sa Villamor Air Base, tapos kinidnap na nila papuntang Netherlands. Diba? Have we forgotten our government preamble? Diba? O yung kahit yung mga una, pangalawa, pang-apat na sentences ng government preamble. Diba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society that shall embody our ideal and aspiration. So parang ganun eh, di ba? Ito yung sinasabi ni Sas. Nakapisado ko pa. Ito yung sinasabi ni Sas na I think this came from Kati Binag na sinuko yung sovereignty natin. Ito at sinasabi naman ni Atty. Sal, sinuko yung sovereignty natin ng gobyerno natin. Ito rin yung sinasabi ni Atty. Sal na yung betrayal. Pinagkaluno mo yung dating presidente na hinayaan mo nga kunin nila. Kasi ang sinasabi tandaan nyo, nagpa-press conference si BBM. Ang sinabi niya, after na lumipad na yung eroplano, biglang nagkaroon ng press conference, sinabi niya, sumunod lang naman daw sila kumbaga, ginawa lang nila yung trabaho nila in short, na sa Interpol na gustong hulihin si Tatay Digong. Ang sinasabi ni Atty. Sal, wala kang jurisdiction. O sinabi na rin niya, okay, sige, given the fact na meron nga kunyari na jurisdiction, hindi ganun kadali. Siyempre, may due process yan. Ang nangyari kasi, ang bilis eh. Paglapag ni Tatay Digong, diniting sa Villamor, pinatagal na nga onte, tapos nandiyan na nga yung yung aircraft na, di ba? Tapos, sinakay na, di ba? Kaya ito rin yung sinasabi ko kanina doon sa previous na natin na ang talino ni Tatay Digong. Sana kung ito nga talaga yung plano ni Tatay Digong, lahat sa pool eh. Bakit kamo? Kung wala talagang jurisdiction, tapos kinuha si Tatay Digong, di issue yan sa ICC, di ba? Ngayon, sa pool pa rin dyan ang gobyerno ng Pilipinas. So kung ito nga talaga planado ni Tatay Digong, gaya nung una kong, parehas kami ni Coach Eli, no? Parehas kami ng, ano lang naman, venture guest. Parang lang namin, siyempre kakapanood namin, kakakinig siguro namin, na ang daming information, video na ganito, video na ganyan, basa dito, basa doon, sa mainstream, sa kukuha-kuha. So parang napagtanto ko na, kasi ang dali lang na isama si Tatay Digong, di ba? Parang, alam kagad ni Tatay Digong. Matalino si Tatay Digong. Alam niya yan, hindi ba? Tumanda na dyan yan, di ba? Alam niya na yung mga ganyan. So, alam niya siguro na talagang may violation ang ginawa ng ICC and at the same time, may violation din sa parte ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos nakikita niya na kagad yung kaya siguro siya sumama kagad. Again, hindi ako eksperto pero this is how I look at it eh. Even Coach Eli, parang ganun din yung yung nakikita niya eh. So, kung ito nga sana ay plano ni Tatay Digong, di ba? Kung ito nga sana plano ni Tatay Digong para mapanagot niya yung ICC at itong si Presidente, isa kang alamat tay. Doon, napakalupit mo, isa pang alamat. Biri mo, kahuli-hulihan, kaduluduluhan. Bayan pa rin ang inisip mo. May napanood kasi akong interview sinasabi nga niya na may edad na siya. Kumbaga, hindi naman nagpapaalam. Siguro, alam naman natin sa Tatay Digong 'Di ba? Kumbaga, napaka-open niya sa mga ganyang bagay. No? At least, sinabi niya na ginawa niya yan para sa bayan. Kung ito man yung plano niya, o ito man talaga ay well-planned, dalawang sa pool kagad dito. So, parang nagbato si Tatay Digong ng isang bato, dalawang tatamaan, ICC at saka yung gobyerno ng Pilipinas. Panoorin pa natin ito si Sas. Duktungan pa natin yung information. Duktungan pa natin ng madagdagan yung information sa utak natin, di ba? Sas, pasok nga dyan, Sas. Remember, ang martial naman mata-challenge sa Supreme Court. Di ba iniiwasan nga nila ang korte? Ito nga Article 59, di ba? Dapat ipepresenta mo sa korte yan si Digong. Anong ginawa nila? Hindi nila pinresenta sa korte. Ba't sila hindi sila magdideklara ng martial law? We are already in a type of dictatorship. Kaya lalaki mong tao, pa iba-iba ka na sinasabi.
nababanggit mo yung paglabas na ng taong bayan, pagkukusa, no? Sila nag-uusap, bigla ka na lang, makikita mo na lang sa social media, nagtipon-tipon na sa iba't ibang bahagi, Luzon, Visayas at Actually, Mindanao. Pero meron din kumakalat na mga impormasyon, nagpapayo sa taong bayan na huminahon kasi baka gamitin ito para magdeklara ng martial law ang gobyerno. Nakikita mo na mas makatutulong ba ito sa administrasyon? Halimbawa, magdeklara sila ng martial law dahil dito sa possible magkakaroon ng unrest sa bansa? Pwede kasi mag-declare ng martial law eh. Pwede. Hello, Admar? Remember, ang martial law naman mata-challenge sa Supreme Court. Di ba iniiwasan nga nila ang korte? Ito nga Article 59, di ba? Dapat ipepresenta mo sa korte yan si Digong. Anong ginawa nila? Hindi nila pinresenta sa korte. Ba't sila hindi sila magdideklara ng martial law? We are already in a type of dictatorship. Hindi pa ito yung dictatorship na katulad ng Lee Kuan Yew, no? For the good of the country. This is really for these power-hungry politicians. Di ba? Wala na. Asa na yung issue ng corruption? Asa na yung issue ng pagkain? Wala na. No? This is all about them getting back at the Dutertes because it is only them that could prevent their goal to perpetuate themselves in power. Wala na, akala ni Marcos, no, naniniwala pa sa kanya yung mga tao, paiba-iba ka ng sinasabi. Kilalaki mong tao, paiba-iba ka ng sinasabi. Hindi ba? And napukaw Sino na maniniwala sa iyo? Opo, napukaw na ang international community dahil nga sa dahil nga sa pangyayari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mas the more magiging focus ito ngayon sa Pilipinas at makikita nila na yung taong bayan ay nagpapahayag ng pagsuporta dito sa Pilipino na ipinadala doon sa ICC. Nakikita mo ba na hindi makakabuti ito kay Marcos? Tapos ka dyan. Sa kanya yan. Who would be happy na ginawa niya yan? Yung mga kakampings, yung mga kalaban niya. Sana kung yung mga kakampings buo pa. That they are unanimous about this. I don't think that they are. I can already see cracks. No? Merong mga matitino dyan kakampings. Hindi ba? Sa tingin ba ito ng mga kakampings na to, hindi ito gagawin sa kanila? In some way or form? Nagawa nga sa alay sa inyo pa. Hindi ba? It will just be a disaster. Okay? These people are thinking about just eliminating their opponents. This is a clear example of that. And they will just keep on doing it because their main goal is really to get their frozen assets. That's the real goal of the Marcos presidency. And they can only do that if Bongbong is the president or in power. Hindi ba? Wala na sila man chance para makuha yung kanilang mga frozen assets. And where are the frozen assets? In European banks, in US, and then that's it. Diba? Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. It's all about the money for them. Yun. Sas, ano naman ang nakikita mong role at nagpupunyagi ba ang mga makakaliwa naman na ukol dito? Yung meron ba silang role din sa mga ganap ngayon? Naman, yung Ano yun? I'm makakaliwa sorry. pa. Yung sa CPP, NPA, NDF, nakikita mo ba na meron din silang role ukol dito or mas nasisiyahan sila sa mga pangyayari? Dahil Nasisiyahan kalaban yan, nila malamang. ang mga Marcos noon at Duterte ngayon, tapos nakipagkunay sa kasalukuyang administrasyon. Sigurado yan. Hindi ba? Sino ba yung attorney Conti? Can you tell me who is attorney Conti? Yung nagpipresenta kunwari na sa ICC? Sino ba siya? Bayan muna yan. Makabayan yan? Makabayan Black? Kabilang siya sa mga nominee, kung di ako nagkakamali. Bayan muna. Di ba? Siguro, Sila yung nagpupush. Opo.
O di their stars aligned, tactical alliance against Duterte. O hindi yung mga sundalo at pulis nagpagamit kayo sa kalaban ninyo. Mga kayong, ganito lang yan. Ito, I'm sure agree kayo rito. Sa dami ng issue na nangyayari ngayon, lalo-lalo na kay Tatay Digong, talagang simula nung kinuha si Tatay Digong, hindi na ako nakakuha ng tulog na maayos, sa totoo lang. Andap-andap yung tulog ko na parang manok. Kasi every time nagigising ako, tingin sa cellphone, ilan yung binabrowse ko, di ba? Ilan yung binabrowse ko, ilan yung mga resources ko na pinagkukunanan ko. Tapos, panay din ang mga chat sa akin ng mga kapwa ko, DDS vlogger, na, may ganito. Sasama ka ba? Ganyan-ganyan. Merong isang malaking gagawin. So, sasama ka ba? Ganyan-ganyan. So, nagkakabatuhan kung sino-sino, kami mga DDS vlogger, hindi rin makatulog eh. Hindi rin makatulog. Ganun ka, yung epekto, ganun eh. I'm sure marami nagko-comment nga dyan, hindi rin nakakatulog, naiiyak. Etong gulo na to, tandaan nyo mga kayon, etong gulo na to, sa May 12, pwede natin tapusin to. Ganun lang kasimple. Tapusin natin. Total, 3 taon lang naman yung 3 taon na lang yung hinihintay natin. Sa 2028, may bago na tayong presidente ulit eh. Pero bago yan 2028, eto muna 2025. Pwede ba personal kong hiling sa inyo? Etong PDP laban. Sama man natin si Dr. Mata para 10. Papasukin natin lahat. May nag-comment pa sa akin dyan eh. May nag-comment pa sa akin. Hindi ko lang siya sabihin yung pangalan. Sabi niya, hindi daw niya iboboto lahat. Straight. Parang siguro sinasabi niya, meron lang siya ibobotong hindi. Ako, ewan ko kung magagets na itong sinasabi ko. Ako, ang sinasabi ko lang naman, ako din naman. Meron akong hindi gusto rito sa siyam na to. Diba? Real talk tayo, diba? Real talk tayo. Pero the moment na pinagkatiwalaan natin si Tatay Digong, at si Tatay Digong himself, pinagkatiwalaan niya itong siyam, pagkatiwalaan na din natin. Diba? Huwag naman natin pasugurin sa gera, 1 lang, 2 lang, 3 lang, kasi 3 lang gusto nyo. 2 lang gusto nyo. Di ba? Pasugurin natin, 9, 10, sama si Dr. Mata. Pasugurin natin sa Senado. Kung gusto natin mabago itong ikot ng buhay ng gobyerno natin o buhay natin mismo dito sa Pilipinas, papasukin natin itong 9, papasukin natin itong 10. Palusubin natin sa gera sabay-sabay. Di ba? Kahit kayo naman tatanungin ko eh. Kunyari, meron kayong team. Yan, sa trabaho nyo, may team kayo. Basketball team. Sabihin natin basketball team. May 10 kayo sa basketball team. Ang gusto ng coach nyo, 5 lang, 3 lang, 2 lang. Paano ka lalaro? Paano ka makikipagbakbakan? Hindi kayo kompleto, knowing na may naiwang kang 1, 2, 3. O kaya 3 lang kayong lulusob sa gera, tapos kalaban nyo, ang dami. Di ba? Yun yung point ko kasi may nag-comment sa akin eh. Sabi niya, I won't vote straight. Sinagot ko naman eh. Sabi ko sa kanya, pwede nga lang sabihin sa kanya, kung hindi mo lang iboboto lahat, wag mo na lang iboto, 'di ba? Kasi ang hirap naman palusubin 3, 2 sa gera. Tapos kalaban ilan? 9, 10, 'di ba? 12. 'Di ba? Kung gusto natin matapos to, pati itong issue na to, at guminhawa naman yung Pilipinas, kasi ito yan eh, etong 9, 10, including Dr. Mata, pag ito straight nanalo, pumasok to, pro-protektahan nila ang reyna, si BP Inday Sara, hanggang makatawid ng 2028. Pagdating ng 2028, as we all know naman na malaki yung chance, even though hindi sabi si VP Sara na tatakbo siya, pero kinonsider niya na tumakbo sa 2028. Pag naging presidente, dahil naprotektahan ng 9 at 10 na to, naprotektahan ng Queen, si VP Inday Sara, at tumakbo sa 2028, dun, simula ng tunay na ginhawa. Diba? Kaya ako pinupush yung 9, pinutong 10. Kasi ang hirap pag 1 lang, 2 lang, kasi 2 lang gusto mo, 3 lang gusto mo. Diba mga kayon? Yun na. Meron pa pala tayong video. Pakita ko lang yung video ni Pakita ko lang yung video nung si BP Inday Sara. Harry Roque, pati na rin si Senator Robin Padilla. Sana wag tayo i-copyright na ito, kaya i-inchikan natin ng boses. Comment muna, ha? Oo, sige. But you're based here. Opo, ako po yun.
Pinadala ng TV5. Okay. Ito po kayo po yung legal team. Hindi ano. Hindi. VP, I'm here as Hello po, family magandang member. umaga po. Okay, sige. Thank you. Ayan, mga bandang alas 5, si BP Inday Sara dumating na sa ICC, tapos kasama si Harry Roque, pati na rin si Senator Robin Padilla. So ayaw nila mag-comment dahil baka nga naman makasira. Tama naman. Pero naiintindihan ko naman to si kasi medyo makulit lang. Siyempre si gusto siguro kumuha ng scoop, di ba? Mauna siya makakuha ng scoop. Siyempre, baka mamaya pag nagbitaw ng salita, baka lalo lang makagulo. Si Senator Robin nandiyan dyan. Alright. Ayan. Yan na yung ICC. Yan. Ayun, si Senator Robin. Oh. Ayun. Marami sila team eh. Hi, Senator. Hello po. Assalamualaikum. Where shall we get, sir? Yes. My name is Herminio Harry El Roque. I'm the Least Counsel. I'm here to see... VP, nakausap niyo na po ba siya? PRRD? No comment. No comment. Siyempre, wala mo nang comment dahil mahirap na eh. Alam mo na, di ba? Siyempre, hindi natin masasabi. Yan, okay. Mga kayon, maraming salamat. Pinakita natin yung mga latest update. At meron pa tayo i-upload. Baka bukas na. Okay? Ingat po kayo. God bless. Maraming salamat doon sa mga nagpadala ng GCash donor natin dyan. Thank you so much. Sa lahat ng mga nag-subscribe, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-click yung bell icon. Sana hindi kayo nag-skip ng ads. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Joe Malone TV po.